dynamic, meaning more style. Not just one. もうちょっと自分 Ang boxing ay hindi lamang tungkol sa lakas ng kamao o sa bilis ng pag-iwas. Ito ay isang sining na inuhubog ng karanasan, dugo at pawis. Sa kamakailang pagharap ni Nonito the Filipino Flash Donaire at ang batang Japanese fighter na si Rico Masoda, nasaksihan ng mundo ang isang masakit na katotohanan, ang paglubog ng araw na isang alamat. Natalo si Donaire via technical knockout, isang biyerang tagpo para sa isang boksingero na tinuturing na living legend. Ngunit sa kabila ng pagkatalong ito, pinatunayan ni Donaire na ang pagiging kampiyon ay hindi nagtatapos sa pagkakaroon ng sinturon, kundi sa laki ng puso at lawak ng respeto sa sining ng pagkikipaglaban. Matapos ang bakbakan, imbes na magmukmuk o umiwas sa media, isang kaanghangang tagpo ang naganap nang magkita ang dalawa. Dito ay pinamalas ni Donaire ang tunay na kahulugan ng pagiging isang statesman ng sports. Sa kanilang pag-uusap, hindi nagdalawang isip si Donaire na ibahagi ang kanyang karunungan kay Masoda, direkta at tapat ang payo ng The Filipino Flash na kailangan maging dynamic ang galaw ni Masoda. Binigyang diin ni Donaire na sa mundo ng elite boxing, hindi sapat ang pagiging malakas. Dapat ay meron kang more styles, kung mananatili kang predictable, madali kang matatamaan ng mga boksingerong mabilis mabitaw ng counters. Aniya, inamin din ni Donaire ang kanyang sariling limitasyon sa gabing iyon. Buong pagpapakumbaba niyang sinabi na wala na ang kanyang legs, ang liksi at tibay ng mga binti na dati na nagpapakita ang gila sa lona. Kaya dahil dito, hindi siya nakagalaw ng ayon sa kanyang plano. Ang pag-amin na ito ay hindi lang isang dahilan, kundi isang pagtanggap ng realidad ng edad habang ginagamit itong halimbawa para matuto ang nakababatang kalaban. Hindi nagtapos ang usapan sa technical na aspeto. Binati ni Donaire si Masoda sa tagumpay nito at hinikayat na ipagpapatuloy ang momentum. Sinabi ni Donaire na ang pagkapanalo ni Masoda laban sa isang tulad niya ay dapat magsilbing gasolina upang abutin ang pinakamataas na parangal sa boxing, ang world title belt. Ipinakita ni Donaire na ang pagkapanalo ni Masoda sa gabing iyon ay hindi lamang tagumpay para sa sarili, kundi isang obligasyon na bitbitin ang pangalan ng kanilang sport ng may dangal. Ang mensahe ay malinaw: kung natalo mo ang isang alamat, tungkulin mong maging alamat din sa inaharap. Ang tagpong ito, mga kwento, ay isang paalala na sa lahat ng mga atleta na ang boxing ay higit pa sa pisikal na pananakit. Ito ay tungkol sa pagpasa ng kalaman o passing of knowledge at paggalang sa laban or honoring the fight. Si Nonito Donaire, sa kabila ng pagkatalo, ay nanatiling higante sa mata ng mga tagahanga na sa kanyang pagiging bukas palad sa payo. Mga kakwento, sa uli, ang labang Donaire kontra kay Masoda ay hindi lamang tatandaan sa resulta ng TKO. Tatandaan ito bilang gabi kung kailan ang isang alamat ay hindi bumagsak, kundi tumayo pa upang gabayan ang susunod na henerasyon. Isang tunay na class act mula sa isang living legend. Sa ngayon, nagugulan pa rin ang ating mga kababayan kung magre-retiro o magpapatuloy pa itong si Nonito.